Hello everyone, I'm Pastor Gamaka, Apostolic Believers of Christ International, this is your channel. The program like is here, subscribe, and press notification bell to update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat ating mga viewers dito po sa YouTube channel, sa Facebook. Naway ang kapayapaan at habag biyan Diyos ay sama sa atin sa magitan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Ito piling ko, Jack Cristo Jesus, Pastor Litumaka, Apostolic Believers for Christ International na mga kapatid sa oras na ito. Una sa lahat ay magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos sa bawat araw. Patuloy po tayo na ginagabayan ng Panginoon paano po ang narapat po sa ating pamuhay. Ayan po mga kapatid ang nais ng Panginoon na matuto tayo. Huwag tayong mahatulan ng parusa. Ang nais ng Panginoon na magpatuloy tayo sa ating pananampalataya at hindi po tayo mula ng pag-asa dahil sa araw natin ngayon ay nandito na po tayo sa mabigat na mga pagsubok, kapighatian at naranasan. Mga kapatid, ito po ay kabahagi lang po ng ating pagkamit ng kaligtasan. So, yung gagawin natin mga kapatid, no? Patuloy lang po tayo na subaybay tayo na mga video na pinupost mo natin dito sa YouTube channel, sa Facebook. Ating pahalagaan ang mga panahon na natitira po sa atin sa panahon ngayon. Ito po talaga ay talagang naranasan po natin, no? At iba't ibang mga kapighatian, pagsubok sa buhay. Yan mga kapatid ang dahilan na tayo po ay nanghina sa ating panampalataya. Natanda po natin mga kapatid na ang panampalataya na ating tinatamo ngayon, ito po ay kaloob ng Diyos sa atin. Tanda po natin yan, na tanda po natin si Abraham po ay kinulugdan ng Diyos dahil po sa kanyang panampalataya. At kaya kahit na po kung sa ating panahon ngayon ay talagang sinusubok po ating panampalataya, pero natuloy pa rin tayo na umasa po ng kaligtasan na ito. Kaya ito mga kapatid, ang ginawa po natin is May 16, 2024. Ito po palibago naman na ginawa natin mga video, mga kapatid, para maparating naman natin ang mga salita ng Diyos na nagbigay po sa atin ng kaligtasan sa magitan po na ating pananampalataya. Kaya ayaw ng Diyos talaga na mawala tayo ng pag-asa, mga kapatid, na tayo po ay hindi makatanggap, no, na pangako ng Diyos pagdating ng araw. So makatanggap naman tayo, no, kasi dayuhan lang tayo mga kapatid. Tanda po natin, kahit na po kung sa salimutan na ito tayo po ay pansamantala na po, mga dayuhan lang po ito sa salimutan mga kapatid. Hindi po tayo taga lupa talaga, dayuhan lang po tayo. Kaya kailangan natin malaman ang banal na patunay na tayo po ay mamayan ng langit. So dayuhan lang po tayo dito, mamayan ng langit po tayo. So parang nakikita na lang tayo ngayon sa mga panahon na ito habang nasa laman tayo. Kasi sa langit mga kapatid, spiritual po, mga immortal po doon sa paraiso ng Diyos ang nakatira doon, walang kamatayan. At dahil mamatay tayo kasi ginawa tayo mula kay Adan si Iba, so yan mga kapatid ay hindi po tayo talaga karapat-dapat doon sa langit na itong katawan natin ngayon na ginawa po ito galing po sa lupa. Kaya dito po tayo manatili sa lupa. Dahil po sa kanunod ng Diyos, sa kanyang plano, mga kapatid, na talagang kahit na kung ginawa tayo dito ngayon, pero papalitan po tayo ng bagong katawan, no, sa isang stop mata. Ayan mga kapatid, ang hinihintay po natin na lubin ng Diyos na sana po ay magkaisa po tayo, no, sa pag-asa na ito. So kaya hanggang sa mga araw na ito, tinuturuan tayo ng Diyos para po na matuloy po tayong matatag, no, sa ating panampalataya.
Dahil po na panampalataya po na ating ninuno na si Abraham, ay pinagpala tayo ngayon. So kasi yun po mga kapatid, na dumating sa ating pagpapala dahil nga po ang Panginoon kay amang Abraham na pagpapalain niya ang lahat ng bansa dahil po sa kanya pananampalataya. Kaya wag natin hayaan, haleluya, na itong pamahayan natin mahiwalay po tayo sa pananampalataya. Kasi ang walang pananampalataya talaga ay hindi magkaroon ng kaligtasan. Dahil ang kaligtasan natin, ito po ay nanggagaling po sa pananampalataya. Yan po mga kapatid, pinatunayan po ng Biblia diyan po sa John 3:16. Ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, na kanyang isinugo ang kanyang kaisa-isang anak upang lahat sa mampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan mga kapatid, ang ating inaasahan, buhay na walang hanggan, pero ito nagmula sa pananampalataya. At dahil pananampalataya po tayo, ay sinasama natin ito ng gawa para mapatunayan natin na tunay ating pananampalataya. Dahil dito tayo nagkaroon ng kaligtasan sa ating pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. At yan ang dahilan hanggang sa mga araw na ito ay pinaparating po ng Panginoon sa atin ang kanyang salita, dahil po ang pananampalataya mga kapatid ay sinasamahan po ng gawa. Tandaan po natin hanggang sa mga araw na ito ay ang Panginoon ay tayo po ay tinuturuan sa bawat araw ano ang narapat po na pamuhay. Kahit na po mga kapatid na hindi man tayo sakdal, nagkamali naman tayo minsan habang nasa katawan tayo, ay nagkipagbaka tayo, no? Sinusupil po natin ating sarili at dinisiplina po natin ating sarili na baka po tayo nakaalam ng katotohanan tungkol ng kaligtasan, baka tayo pa po ang hindi makatanggap nito. No, kaya ito po mga kapatid na si Apostol Pablo hanggang umalis sa salimutan, natili siyang tapat sa pananampalataya. Tapat sa pananampalataya. Ang tapat kasi na pananampalataya, sinasamahan ng gawa. Pero ang patay na pananampalataya, yan mga kapatid, ang sinasabi na walang kasamang gawa. Now, tandaan po natin, ang pagpapala nakarating sa atin dahil po kay Abraham na ating ninuno, na siya po ay nagkaroon ng pananampalataya, at dahil diyan pinagpala tayo ngayon, haleluya, sa salimutan na ito. So magitan po ng ating Kristo na ating sinampalatayanan. Kaya ang mananaig talaga sa salimutan na ito ang sumampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Now, dahil pananampalataya na po tayo, pinatunayan natin ng gawa ito. Now, ito ating buksan ngayon, kapatid, ang Biblia, na sa panahon po ni Abraham, siya talaga ay pinangakuha ng Diyos dahil po sa kanyang pananampalataya. Kaya ito mga kapatid, sinabi ng Biblia na ang pananampalataya ni Abraham ay naging halimbawa sa atin ngayon, kapatid. Kasi ang ating si Abraham, hinandog po niya si Isaac dahil po sa kanya pananampalataya. Ito mga kapatid, ang sinabi dito sa Hebrews chapter 11 in verse 17. Kapatid, pakinggan natin. Sapagkat nanalig si Abraham na kung mamamatay si Isaac, muli siyang bubuhay ng Diyos. At ganoon nga ang nangyari. Parang bumalik sa kaniya si Isaac mula sa kamatayan. Dahil sa pananampalataya, binasbasan ni Isaac sina Jacob at Esau para maging mabuti ang hinaharap nila. So ito pong dahilan si Abraham pinagpala dahil po inaalay niya si Isaac
Kasi alam niya, kung mamatay si Isaac, kanyang ialay, ay muli mabuhay ito ng Diyos. So yun po ang panampalataya ni Abraham na walang pagdalawang isip, na kanyang inalay talaga ang kanyang anak sa Panginoon, kahit na kung sinabi ng Panginoon na siya iapos ng Diyos, na ialay niya ang kanyang anak doon sa bundok na sinasabi ng Panginoon. Now ito mga kapatid nangyari sa Genesis chapter 22 verse 1 up to 3. Pakinggan natin. Dumating ang panahon na sinubukan ng Diyos si Abraham. Tinawag niya si Abraham at sumagot si Abraham sa kanya. Pagkatapos sinabi niya, dalhin mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at pumunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ialay mo siya sa akin bilang handog na sinusunog. Sa bundok ng Moriah. No, sa bundok ng Moriah, doon po ay pumunta si Abraham kasama si Isaac at ng kanyang anak. Yan mga kapatid, ang panahon ni Abraham na siya po ay nagkaroon pa ng palataya sa Panginoon, kahit po yung kanyang kaisa-isang anak ay hindi niya pinagkait sa Panginoon dahil po sa laki ng kanyang panampalataya na ang Diyos na kanyang sinampalatayanan, na kanyang pinaglingkuran ay Diyos na magkapangyarihan na magawa ang lahat ng bagay na hindi magawa ng tao. Now, kinabukasan sa verse 3, Kinabukasan, maagang nagsibak si Abraham ng mga kahoy na gagamitin sa paghahandog at isinakay niya ito sa asno. Lumakad siya kasama si Isaac at ang dalawa niyang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Nang ikatlong araw ng kanilang paglalakbay, nakita ni Abraham sa kalayuan ang lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Kaya sinabi ni Abraham sa kanyang alipin, dito muna kayo at bantayan ninyo ang asno, dahil aakyat kami roon para sumamba sa Diyos. Babalik din kami agad. Ipinapasan ni Abraham kay Isaac ang mga kahoy na gagamitin sa paghahandog, at siya ang nagdala ng itak at sulok. Habang lumalakad sila, sinabi ni Isaac, Ama, sumagot si Abraham, bakit anak? Nagtanong si Isaac, may dala po tayong tulo at panggatong, pero nasan po ang tupa na ihahandog? Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos mismo ang magbibigay sa atin ng tupang ihahandog. At nagpatuloy sila sa paglalakad. ayan. So, habang nalakad sila, si Isaac nagtanong, nasaan na ito ang tupa na ihandog nila? Pero hindi alam ni Isaac, siya pala ang kakatayin at ihandog sa halaran ng Panginoon. So, yun, hindi po dalawang isip si Abraham ng kanyang kaisa-isang anak na anak niya kay Sarah, na kahit na po na pinakamamahal niyang anak ay sinubukan siya ng Panginoon kung gaano kalaki ang kanyang pananampalataya. So, alam naman natin, dalawang isip si Abraham, talagang ginawa niya ang sinabi ng Panginoon. Verse 9 up to 11. Nang dumating sila sa lugar na sinabi ng Diyos, gumawa si Abraham ng altar na bato at inihanda niya ang mga kahoy sa ibabaw nito. Pagkatapos, iginapos niya si Isaac at inihiga sa ibabaw ng altar. Kinuha niya ang itak at nang papatayin na sana niya si Isaac, tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit. Abraham, Abraham! Sumagot si Abraham, narito po ako. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang anak mo. Ngayon, napatunayan ko na may takot ka sa Diyos dahil hindi mo ipinagkait ang kaisa-isa mong anak. Paglingon ni Abraham, may nakita siyang isang lalaking tupa na ang sungay ay nasabit sa mga sanga ng kahoy at hindi na ito makaalis. Kaya kinuha ito ni Abraham at inihandog bilang handog na sinusunog kapalit ng kanyang anak. Ayan po. So, mismo ang Diyos magawa ng paraan na hindi matuluyan si Isaac sapagkat gusto na makita ng Diyos kung gaano kalaki ang panampalataya ni Abraham. So, nakita po natin na hindi nagalinlangan
na talagang hindi niya pinagkait ang kanyang isang anak na inalay po sa Panginoon. So yun po, ang pagpapala na yan ay nakarating po sa atin. 13 to 15. Tinawag ni Abraham ang lugar na iyon na naglalaan ang Panginoon. Tinawag ang lugar na naglaan ng Panginoon. So mga kapatid, yan po ang panahon na ni Abraham na siya po nagkaroon ng panampalataya sa Diyos na talagang hindi niya ipinagkait ang kanyang kaisa-isang anak. At dahil diyan, pagpapala talaga ang ating natamo ngayon. So makita po natin ama si Abraham na siya po ang ama natin sa pananampalataya. 15. Ito ang pinagmula ng kasabihang, sa bundok ng Panginoon, may inilalaan siya. Muling tinawag ng anghel ng Panginoon si Abraham mula sa langit. 16. Sinabi niya, ito ang sinasabi ng Panginoon, sumusumpa ako sa sarili ko na pagpapalain kita ng Diyos dahil hindi mo pinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Bibigyan kita ng mga lahi na kasindami ng mga bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. So yan po ang pangako ng Panginoon sapagkat nakita ng Diyos ang panampalataya ni Abraham na may kasamang gawa. Now, paano natin mapatunayan ang ating panampalataya ngayon kung wala po tayong kasamang mabuting gawa? Kaya si Santiago, sinabi ito mga batid na Santiago chapter 2 in verse 14, 18 to 26. Ito ang sinabi ni Apostol Santiago mga batid. Maliwanag po dito, Santiago 2, 14, din 18:26. Pakinggan natin. Kapatid, ano ba mapapala ng isang tao kung sabihin niyang mayroon siyang pananampalataya, pero wala naman siyang mabuting gawa? Maliligtas ba siya ng ganyang pananampalataya? So, may question po dito kaya ang panampalataya natin ngayon, huwag natin sabihin, may panampalataya na ako pastor, pareha naman tayo. So, sana ipakita natin yan, panampalataya natin na may kasamang gawa. Sapagat sinabi ni Santiago, dito sa 18 sa Santiago, Kung talagang may magsasabi, may pananampalataya ako, at ikaw naman ay may mabuting gawa, ito naman ang isasagot ko. Paano ko makikita ang pananampalataya mo kung wala ka namang mabuting gawa? Ipapakita ko sa iyo na may pananampalataya ako sa pamamagitan ng mabuti kong gawa. ayan po ha. So, hindi natin pwede na ipagmalaki ang panampalataya natin ngayon sapagkat hindi talaga maiwasan na may mga tao talaga na sabi nila may panampalataya po sila. Kaya lang ang gawa, hinahanap ng Diyos. So, ang tao, madaling mag-angkin, may panampalataya. Ang gawa kung wala, patay ang panampalataya na yan. Sinabi po ito sa 26, patay ang panampalataya na yan kung walang kasamang gawa, mabuting gawa. Paanong patay ang katawang walang espiritu? Patay din ang pananampalataya kung walang mabuting gawa. Ayan. Yan mga kapatid, maliban na labang kung hindi tunay ang panampalataya natin, yun po patay. Ano po yung hindi tunay ang panampalataya? Yun po mga kapatid, ang walang gawa. Kasi ito po, maliwanag sa sulat, sinabi po ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians, mga kapatid, tandaan po natin, 15:1 ngadto sa 2 sa 1 Corinthians. Pakinggan natin ha, ito po yung sinabi ni Apostol Pablo. Mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. Ito ang aral na inyong tinanggap at hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo. Sa pamamagitan nito'y maliligtas kayo kung panghahawakan ninyong mabuti ang ipinangaral ko. Maliban na lamang kung hindi talaga tunay ang inyong pananampalataya. O, ligtas tayo sa aral. E paano kung may aral, wala naman natin ginagawa? So kaya, ay tayo maligtas. Patay po na panampalataya yan. Hindi po natin may pagmalaki ang panampalataya na yan kung patay. No? Kasi maliban na lamang kung hindi tunay. So ano tunay? Yun po ang may panampalataya na walang kasamang gawa. Pero habang ginawa natin mga kapatid ang ating katungkulan bilang manampalataya ay talagang pinapakita natin sa magitan ng gawa. Kasi sinabi ni Santiago talaga, mga kapatid, na ipakita mo sa akin yung panampalataya na may kasamang gawa. Dahil ipakita ko sa iyo aking gawa na ito ay sumagitan na aking pananampalataya. No? Maliwanag po. 16.
Kung talagang may magsasabi, may pananampalataya ako, at ikaw naman ay may mabuting gawa, ito naman ang isasagot ko. Paano ko makikita ang pananampalataya mo kung wala ka namang mabuting gawa? Paano ko makita? So, may question dito. Madaling sabihin po, may panampalataya po tayo sa Panginoon. Paano makita ang ating panampalataya kung may kasamang gawa? Kasi Santiago nagsasabi, ipakita ko sa iyo. Mga kapatid, ang sabi sa Santiago, ipakita ko sa iyo. Paano mo ipakita sa aking panampalataya? Walang mabuting gawa. Pero Santiago nagsasabi dito, Papakita ko sa iyo na may pananampalataya ako sa pamamagitan ng mabuti kong gawa. okay, ipapakita ko sa iyo na may pananampalataya ako sa magitan ng aking mabuting gawa. So, di ba? Yun po ang dapat malaman natin. So, maraming mag-angkin naman ngayon, may pananampalataya. Pero, mga kapatid, hindi po yan basihan hanggang sa bibig lang po natin na may pananampalataya tayo kung walang gawa. Kailangan natin ipakita ang ating pananampalataya na may kasamang gawa. Yun po ang pinakamalaga na malalaman natin kung tunay ba talaga ang ating pananampalataya. Kung hindi tunay, walang kaligtasan. Di ba? Sinabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 2, maliban na lamang kung hindi tunay ang inyong pananampalataya. Ano hindi tunay? Yung nag-angkin na may pananampalataya pero walang kasamang gawa. Ayan pong dahilan mga kapatid na tayo ngayon ay nahirapan. Nahirapan tayo sa kalagayan sapagkat ang pananampalataya natin hindi tunay. Kasi inaangkin may pananampalataya, kung pamumuhay natin mga kapatid, napakalayo po sa kalooban ng Diyos. So yan po ang pananampalataya na patay. Tulad ng katawan, hiwalay ang espiritu, patay ang katawan. Yan ang pananampalataya na walang gawa, patay ang pananampalataya na yan. Kaya dapat mga kapatid, ang pananampalataya natin, ipakita natin sa mga tao, sa mata ng Diyos na talagang tunay ang ating pananampalataya. Kasi kung pananampalataya po natin ay walang kasamang gawa, patay ang pananampalataya na yan. So maliwanag po ang sabi ni Apostol Santiago sa 2:18. Kung talagang may magsasabi, may pananampalataya ako, at ikaw naman ay may mabuting gawa, ito naman ang isasagot ko. Paano ko makikita ang pananampalataya mo kung wala ka namang mabuting gawa? So talagang hindi makita talaga ang ating pananampalataya sa mata ng Diyos, sa mata ng tao, kung wala tayong mabuting gawa. So hindi pwede mga kapatid na ating pananampalataya ngayon nasa bibig lang po. Kailangan natin ipakita sa magitan ng ating gawa. Kasi yan lang po ang pinakasintro ng salita ng Diyos na ipakita natin ang ating pananampalataya sa pamagitan ng gawa. Kaya madaling sabihin talaga sa sanlibutan na may pananampalataya po. Pero ang ating pamumuhay naman mga kapatid, napakalayo po sa katotohanan na talaga may pananampalataya po tayo. Kaya nga, sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians in chapter 15 verse 2 na sumagit at ligtas kayo sa mga aral na iyong pinanghawakan na ipinangaral namin sa inyo, maliban na lamang kung hindi tunay ang inyong pananampalataya. So kapag hindi tunay pananampalataya, wala po tayong maasahan ng kaligtasan. Kaya ang pananampalataya, sinasamahan talaga ng gawa. Kaya hindi natin masabi talaga, may pastor, may pananampalataya ako tulad mo. So hindi po natin yan maipagmalaki kung wala tayong mabuting gawa. Si Apostol Santiago, sinabi niya dito, Papakita ko sa iyo na may pananampalataya ako sa pamamagitan ng mabuti kong gawa. So ipapakita ko sa iyo na may pananampalataya ako sa pamamagitan ng mabuti kong gawa. So yun po ibig sabihin. So madali lang po natin ang kinin na may pananampalataya po tayo. Pero ang problema, itong ating ugali sa sanlibutan, ang ating pamumuhay, napakalayo po sa kalooban ng Diyos. No? Kasi ang puot, ang ating galit, ang ating sama ng loob sa ating kapwa ay hanggang ngayon nandito pa sa atin. Kaya po din napakita sa Diyos talaga na totoo talaga may pananampalataya po tayo. Dahil ang pananampalataya mga kapatid, tanda po natin, ito po ang mismo ang gumagawa. Hindi pwede na sinasabi natin may pananampalataya pero wala tayong gawa. So itong sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Thessalonians, mga kapatid, ito po ang sinabi sa chapter 1 in verse 3 na nagagalak po ang mga apostol, mga kapatid, nagpapasalamat sila na pag naalala po nila ating mabuting gawa na bunga ng pananampalataya.
Nagpapasalamat kami kapag inaalala namin ang mabubuti ninyong gawa na bunga ng inyong pananampalataya. So kaya habang na may pananampalataya tayo, makikita natin ang bunga itong ating gawa. Kasi madaling sabihin ngayon sa limutan na may pananampalataya daw sila. Pero ang bunga ng pananampalataya, ito ang ating gawa. Kaya ang Santiago talaga na sa Santiago 2:18, ipakita ko sa iyo ang aking pananampalataya sa magitan ng mabuting gawa. So yan mga kapatid, na hindi pwede ngayon, siguro hanggang sa mga panahon na ito, madaling sabihin natin, may pananampalataya ako, pastor, sa Panginoon. Pero ang totoo mga kapatid, ang ating ugali, hindi na bago. Tulad pa rin ng dati. Nandito pa rin sa atin ang puot, ang ating galit, ang ating paninira ng kapwa. So, ano ang mapapala natin? Paano natin mapatunayan na talagang itong ating pananampalataya buhay? No? Kasi patay ang pananampalataya na walang gawa. Now, yun po ang ibig sabihin sa Pablo, maliban na lamang kung hindi tunay ang iyong pananampalataya. Now, kung hindi tunay ang pananampalataya, wala tayong maasahan. Kasi ang totoo talaga, habang nabubuhay tayo, iningatan po natin ating pananampalataya, naging tapat tayo sa pananampalataya. Ang tapat sa pananampalataya, yun po mga kapatid, ang gumagawa ng napakinggan. Kasi sumampalataya ka, ayon siya napakinggan. Kasi ang tao, magkaroon ng pananampalataya kung mapakinggan nilang aral ng Diyos. So yun po ang sinabi sa Roma 10:17 na magkaroon ng pananampalataya ang tao kung mapakinggan ang aral ni Kristo. Now, anong aral ni Kristo? Hanggang ba lang tayo sa pananampalataya na walang gawa? May aral po. Paano yung aral? Pinapakinggan lang? Di bang aral ginagawa? Kung ikaw ang nag-eskwela, kung nakinig ka lang sa teacher mo, hindi ka nagsumulat, paano makita po ang grade mo? Paano ilagay ng maestra ang grade ng iyong, sabihin natin, knowledge, kung wala kang sinusulat? Hindi ka makakita ng grade mo 70, 80, 90, 100 kung wala kang sulat na ina-answer mo doon sa lesson po ng teacher mo. Kasi may lesson po tayo, no? Tinuturuan tayo, yun pong lesson. So kailangan ng turo, may answer po tayo para makuha natin ang score kung ilan ang grade natin. Kaya kung nakinig lang po tayo na walang gawa, paano sabihin natin, paano tayo itaas, no? Paano itaas tayo ng teacher natin? Marunong talaga si marunong to si Juan, marunong to si Pedro. Paano magsabi ang maestra kung teacher natin kung wala siyang nakita na iyong ginagawa, sumulat ka, nag-answer ka ng kanyang lesson. So siyempre may answer natin kung ano ang lesson ng maestra. Kung anong sinasabi, anong tinuturo, inansiran po natin para kung tamang answer natin o hindi. So kapag nakinig tayo ng salita ng Diyos, hanggang sa pagkikinig, wala tayong ginagawa, so mahirap na. Mahirap po mga kapatid na maangkin natin ang kaligtasan. So anyway, marami naman tao ngayon na nagsasabi may pananampalataya. Ang mga tao ngayon, kung tanungin mo, isa lang siguro ang sagot, may pananampalataya. Sino mag-amin talaga, sino paulan ng asin? Alam mo yung asin, matutunaw. Paulan mo yung asin, tinatago mo talaga ang asin para hindi matunaw. So kung kahit walang alam, nagkukunwari ang tao, kahit na kung wala silang pananampalataya, sinasabing mayroon. Kasi ang pananampalataya, sinasama ng gawa. Kaya ang pananampalataya natin, hindi po ito sa bibig lamang. Nagbubunga po ito. Kaya kung hindi magbubunga tayo, puputulin pa rin tayo, igagatong sa apoy. Kasi ang pananampalataya nagbubunga. No, ang ating gawa, bunga ng pananampalataya. Nagpapasalamat kami kapag inaalala namin ang mabubuti ninyong gawa na bunga ng inyong pananampalataya. Maliwanag po So hindi pwede mga kapatid na halang sa bibig lang po tayo, may pananampalataya, pero ang gawa natin malayo. So kailangan patunayan ng gawa para buhay ang pananampalataya po natin. Yan po ibig sabihin na maraming nagtatanong, Pastor, sinabi ng Panginoon na ito po ay habag, biyaya ng Diyos lang po ito, kaligtasan natin. Tama. Kasi kaligtasan natin, hindi po tayo nagsisikap dito. Ang kaligtasan natin, ito po ay turo lang. Sumusunod po tayo sa turo ng ating Panginoon para maligtas tayo. Kasi kung gawa mo lang itong kaligtasan, magkamali pa rin tayo. Pero kung sumunod tayo ng utos ng Diyos, sigurado po. Kaya habag ito, biyaya ito kasi hindi tayo pinabayaan, tinuturuan tayo ng tama. Kasi marami nag-angkin, marami pong na umaasa na lang po sa pananampalataya,
Pero napakalayo po ang pamumuhay nila sa kalooban ng Diyos. Yung po ibig sabihin. So kaya hindi pwede mga kapatid na hanggang lang po tayo sa panampalataya na walang gawa. Kasi nagbubunga po ito mga kapatid. Tuloy natin. Naalaala rin namin ang pagsisikap na bunga ng pag-ibig ninyo. So ang pag-ibig nagbubunga. Anong bunga ng pag-ibig? Pagsisikap. Itong pagsisikap, kaya nakapagmaneho, kahit na kung ang internet natin wala, nagpa-load tayo para po na mapakinggan ang salita ng Diyos. At tayo naman na gusto natin na maparating ang salita ng Diyos, naggawa tayo ng video, ito i-create po natin para maparating natin ang salita ng Diyos sa buong sanlibutan. Yung pa ibig sabihin na ito mga kapatid talaga ginawa po natin dahil bunga ito, no? Bunga ito ng pag-ibig. Itong ating ginagawa, bunga ng pag-ibig ang pagsisikap. Kahit nakapagmaneho tayo, kahit na kung maraming nag-react, pastor, delikado yan kasi nagmamaneho ka, wala tayong magawa kasi ang ayaw ng Espiritu, sinusunod lang po natin. No? Kasi hindi tayo makapagbukas ng Biblia kung hindi kalooban ng Espiritu Santo. No? Ang dami talaga mga tao nga na kahit na po nakaupo lang, walang ginagawa. Pero tayo kahit nagmamaneho, kahit tinapos na oras, nakapagparating pa rin tayo ng salita ng Diyos sa buong sanlibutan para pumunawaan natin at malaman natin na itong katayo natin bilang mananampalataya. So, ang pag-ibig, nagbubunga ito ng mga kapatid, pagsisikap. Tandaan po natin. Ang katatagan na bunga ng matibay ninyong pag-asa sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Itong katatagan, bunga ng pag-asa. So, pag-asa, katatagan, matatag. So, ibig sabihin, kahit nakaranas ng pagsubok, nakaranas tayo mga pag-uusig, panalait, paninira, matatag pa rin tayo. No? Nanatili pa rin tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Naging matatag tayo, kapatid, ito ang bunga ng pag-asa sa pagbabalik ng Panginoon. Kasi kung wala na pong katatagan natin, tandaan po natin mga kapatid, kunting pagsubok lang, kunting suliranin lang, mahiwalay na tayo sa presensya ng Panginoon. Pero habang na matatag tayo, kahit nakaranas tayo mabigat na pagsubok, kahit nakaranas tayo mga pag-uusig, panlalait, paninira, pero nandyan pa rin tayo. Napatatag pa rin tayo sapagkat sa pag-asa na ito, nababalik talaga ang Panginoon. Totoo po yan. Ginagawa niyo ang lahat ng ito sa paningin ng Diyos na ating Ama. Ginawa natin ito sa paningin ng Diyos na ating Ama. So, alam natin, anong ginawa natin dito? Kitang-kita po ng Diyos. Kitang-kita po ng Diyos ang ating ginagawa. Saan tayo paroroon? Kitang-kita ng Diyos. Nakapag-create ng video, alam ng Diyos. Ito ginawa natin para po na mag-isa tayo sa pagkamit ng kaligtasan bilang mananampalataya. Na tayo manampalataya ang iglesia ng Diyos na buhay. So, hindi simbahan, hindi relihiyon, hindi karatula, ang iglesia ng Diyos. Tayo manampalataya ang tinatawag na iglesia ng Diyos na buhay. Kaya, dahil may panampalataya tayo, patatagin natin mga kapatid ang panampalataya na ito. Huwag hayaan na masayang lamang mga kapatid. Kaya tayo po ang totoo may panampalataya. Kaya lang, ang ating panampalataya, sinasamahan ng gawa. Kasi ang sinabi Biblia, na tayo manampalataya ang iglesia ng Diyos na buhay. So, dahil may panampalataya tayo, samahan natin ng gawa sapagkat tayo ang tinutukoy ng Diyos na iglesia ng Diyos na buhay. Yan po sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, mga kapatid, sa 1 Timothy in chapter 3, verse 15. Kung sakaling maantala ako, alam mo na kung ano ang dapat ugaliin ng mga mananampalataya bilang pamilya ng Diyos. Tayong mga mananampalataya ang iglesia ng buhay na Diyos, ang haligi at saligan ng katotohanan. Ayan po. Kaya ipakita natin ang tunay na panampalataya na ito may kasamang gawa. Kasi tayo po ang tinutukoy ng iglesia ng Diyos na buhay ng mga mananampalataya. Hindi simbahan, hindi relihiyon, hindi karatula, at hindi sa bansang pastor lang po na talaga iglesia ng Diyos. Kasi marami po ngayon mga pastor din na nagtuturo po na hindi po sang-ayon sa katotohanan. Kaya ang basihan nito, ang ating panampalataya, samahan ng gawa. Yung ano ating ginagawa? Ang utos ng Diyos. Ngayon mga kapatid, ang ating pinapangaral habang nasa sanlibutan po tayo, ito talaga ating pinapangaral na sana mga kapatid, na huwag tayong mag-iba. No? Huwag tayong mag-iba sa mga aral ng mga apostol. Tanda po natin,
Ang Panginoon po ang nagtuturo sa atin na tamang pumuhay para po na ating pananampalataya ay makikita ng Diyos. Kaya tinuturuan tayo, sabi ni Santiago, ipakita mo sa akin ang inyong pananampalataya na may kasamang gawa at ipakita ko sa iyo ang aking pananampalataya na may kasamang gawa. So maliwanag po dito mga kapatid na sinabi po sa 2:18 sa Santiago. Kung talagang may magsasabi, may pananampalataya ako, at ikaw naman ay may mabuting gawa, ito naman ang isasagot ko. Paano ko makikita ang pananampalataya mo kung wala ka namang mabuting gawa? Diba? Paano makikita? Kaya kung sabihin lang po natin na may pananampalataya tayo, paano makikita na totoo kung wala tayong mabuting gawa? So kaya ito po ang sinabi Biblia na kailangan natin patunayan ang ating pananampalataya sa magitan po ng gawa. Papakita ko sa iyo na may pananampalataya ako sa pamamagitan ng mabuti kong gawa. Ayan po. So maliwanag po ang Biblia. Hindi lang po namasa tayo ng pag-asa na ito ng pananampalataya natin na walang kasamang gawa. So patay po ang pananampalataya na yan dahil sinabi sa 26 sa 2:26 sa Santiago. Paanong patay ang katawang walang espiritu? Patay din ang pananampalataya kung walang mabuting gawa. So yan po. Kaya nga sa pananampalataya ni Noah, talaga ay naligtas siya, mga kapatid, na gumawa siya ng daong dahil yun po, mga kapatid, ang pinagbili ng Panginoon, nagagawa siya ng barko, ng daong, para makasakay sila sa daong at maligtas sila sa panahon ng itong baha. Kaya maliwanag mga kapatid na dapat ating pananampalataya may kasamang gawa. Kasi si Noah, sa pananampalataya niya, na babala ng Panginoon, gumawa siya ng daong, unsi city dito sa Hebreo. Dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari kahit hindi pa niya nakikita. Kaya gumawa siya ng isang barko para mailigtas niya ang kanyang sarili at ang pamilya niya. At sa pananampalataya niya, hinatulan ng mga tao sa mundo, pero itinuring siyang matuwid ng Diyos. Diba? Yun po si Noah. Talagang nakita po natin na kahit na po ang tagal po ng daong na ginawa po ni Noah, almost 100 years. So, natili pa rin siya sa kanyang katwiran dahil po sa kanyang pananampalataya. Kaya, dapat natin mga kapatid, tularan ang ating mga pinagmula kasi si Noah po na ito na po ang pinagmula natin kasi nalipol na po ang mga tao maliban kay Noah sa kanyang 7 na kasama. So, diyan tayo nagmula. Na kaya, bakit tayo maging Suwael ngayon? Samantala, ang ating pinagmula, si Noah, naligtas sa baha dahil po sa pananampalataya. Gumawa siya ng daong na kahit di pa nakita niya ang mga mangyayari na pinaalam ng Diyos, gumawa siya ng daong dahil sa kanyang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari kahit hindi pa niya nakikita. Kaya gumawa siya ng isang barko para mailigtas niya ang kanyang sarili at ang pamilya niya. At sa pananampalataya niya, hinatulan ng mga tao sa mundo, pero itinuring siyang matuwid ng Diyos. Ayan po. Kaya hindi pa huli ang panahon. Kung talagang may pananampalataya tayo, so samahan natin ang gawa. Yun lang po ang pinakamalaga sapagkat ang pagpapala ng Diyos, tungo ng kaligtasan, hindi po sa nakikinig. Ang pagpapala ng Diyos nasa gumagawa. 2:13, pakinggan natin dito po sa Roma. Sapagkat hindi ang nakikinig sa kautusan ang itinuturing ng Diyos na matuwid, kundi ang tumutupad nito. So tanda po natin, hindi nakikinig, ang itinutuwid sa paningin ng Diyos, yung tumutupad. Kaya gawin na po natin kung ano ating napakinggan na aral ng Diyos, tungkol ng kaligtasan, patungo ng buhay na walang hanggan. So gawin na po natin yan mga kapatid, sapagkat hindi pa huli ang lahat. Habang buhay pa tayo ngayon, gawin na po natin. Sapagkat pagdating ng dilim, kung kamatayan natin, hindi na po natin magawa kung anong napakinggan natin ngayon. So tandaan po natin, habang buhay pa tayo, gawin na natin ang nararapat sa Panginoon para hindi po tayo maparusahan, para tayo makamit ng tunay na kaligtasan sa magitan na ating pananampalataya. Kaya sinabi po ni Apostol Marcos, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Subalit,
ang hindi sumampalataya parurusahan. So mga kapatid, yan po ang ibig sabihin na kailangan natin malaman na ang lahat sumampalataya at mabautismuhan. Ang lahat ng sasampalataya at magpapabautismo ay maliligtas, ngunit ang hindi sasampalataya ay parurusahan. So marami yung nampalataya ngayon, wala pang bautismo din sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. So hindi po natin yan masiguro ang kaligtasan dahil marami yung nampalataya ngayon, wala rin silang bautismo sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. At mga kapatid, tanda po natin, parusa talaga ang kantungan natin. So hindi po huli ang lahat, sinasabi ko na nga, na habang buhay pa tayo may pag-asa. So mga kapatid, sana po naunawaan po natin, video lang po ito, sana po ay huwag tayong mawala sa bawat araw sa ating mga video na ating ginagawa. Ito po ay parating natin ang panampalataya sa salimutan para tunay at hindi patay sa paningin ng Diyos. Dahil ang Biblia na ating binabasa, kayo nag-prove, kayo na po ang humatol kung alin ang ating pumuhay dito. Totoo ba talaga na sinasamahan natin ang ating panampalataya ng gawa, mabubuhay tayo. At kung hindi natin sinasamahan ng gawa ang ating panampalataya, patay tayo. So mga kapatid, maraming salamat po sa lahat ng mga viewers natin, listeners, dito sa YouTube channel, sa Facebook. Naway ang kapayapaan at habang biyaya ng Diyos ay sumasa atin lahat sa magitan ng ating Panginoon Kristo. Ito po yung lingkod kay Kristo Jesus, Pastor Tumaka, Apostolic Believers of Christ International. Sabi sa bawat isa, grace, mercy, and peace. Be with you as by Jesus Christ. Amen.